Call me Noli Kuya Roms. Isa akong medical practitioner sa isang pribadong ospital. Nasa 30s na ako noon nang makilala ko si Vanna na asawa ko na ngayon at mayroon na kaming anak. Mas bata sa akin si Vanna ng almost 8 years. During my college days, marami na rin naman ako naging girlfriend at experiences pagdating sa love at kung ano-ano pa. Madalas casual lang naman ang ginagawa namin, male to female, basta safe lang lagi. Minsan na rin akong nangarap ng 3 yes pero mukhang hindi na ito matutupad dahil may asawa na ako at ayoko namang magkaproblema pa kami. Dahil para sa akin, si Vanna na ang panghabang buhay ko. Nang ako ay magtapos, nag-focus na muna ako sa aking trabaho. Pero nang makilala ko si Vanna, ay na-inlove ako sa kanya. Mas bata siya sa akin. Isa siyang nurse sa ospital na pinapasukan ko. Maganda, mabait at matalino. Bagong graduate lamang noon si Vanna at kaagad na nakapagtrabaho sa pinapasukan ko. Nang makilala ko siya, ay napansin ko kaagad na marami kaming something in common. Pareho kaming masayahin at pareho kami ng mga hilig. Madalas kaming lumabas kasama ang mga kaibigan din namin. Isa sa mga kaibigan niya ay si Noemi. Halos same lang sila ng ugali, dalawa. Ayon sa kwento nila, high school pa lamang daw, magkaibigan na sila. Maganda si Noemi, walang katulad ang kagandahan niya. Anak kasi siya ng nanay niya sa isang Lebanese noong nagtrabaho ito sa Dubai. Pero naghiwalay din sila at bumalik ang nanay niya dito. At dito na nga lumaki si Noemi. Na kung pagmamasdan ay may hawig ito kay Mia Khalifa, ang paborito kong singer. Nagkaroon na rin ng maraming boyfriend si Noemi. At ayon nga sa kwento ni Vanna, ay usually mga matured guys ang hilig niya. Siguro dahil lumaki siyang walang ama, kaya naghanap siya ng kalinga ng isang tatay. Open naman akong sabihin kay Vanna na maganda at malakas ang dating ni Noemi. At okay naman ito sa kanya, hindi naman siya nagseselos. Alam naman niya na yun ang totoo. Minsan natanong din ako ni Vanna kung ano pa ang hindi ko na-experience sa bed na gustong gusto ko mangyari. Sinabi ko sa kanya na syempre fantasy ko 3 yes, male, female, and female. Ganito kami mag-usap ni Vanna. Gustong gusto namin ng mga ganitong mga topic. Madalas tinatanong ko rin siya ng tungkol sa mga past relationship niya. At gustong gusto ko naman na makinig sa mga kwento niya. Magkahalong konting selos at excitement ang nangingibabaw sa pakiramdam ko kapag nagsimula na siyang magkwento ng mga karanasan niya sa buhay noong dalaga pa siya. Pero sa isang kwento niya ako nagulat at hindi ko akalain na nagawa na niya. Naka-explain na rin siya ng 3S, 2 guys at siya lang ang babae. Ayon sa kwento niya, hindi daw niya in-expect na mangyayari ito sa kanya. Galing siya ng OJT noon, kasama niya ang boyfriend niya at ang best friend nitong lalaki. Dahil birthday ng boyfriend niya, niyaya siya na magpunta sa bahay nila. Sumama naman siya at ang best friend niyang lalaki. Dahil galing sila sa panggabing OJT noon, maaga silang nakarating sa bahay ng boyfriend niya. Nagtaka naman siya dahil silang 3 lamang ang tao sa bahay. Nasa bakasyon pala mga magulang at kapatid ng kanyang boyfriend. Bumili lamang sila ng pagkain sa labas at naisipan nilang mag-inom ng alak. Pinaghalong juice at gin. Pagkatapos nilang kumain ay nagsimula na nga silang mag-inom. Sa bilis nga ng pangyayari ay kaagad na nalasing si Vanna. At dahil inantok na rin, galing sa OJT, tumuloy muna siya sa kwarto para humiga. Sobra siyang nahihilo pero alam niya ang nangyayari sa paligid. Hindi naman niya maintindihan ang kanyang sarili dahil nahihilo siya. Mainit ang pakiramdam niya. Epekto marahil ng alak na mainit sa katawan. Maya-maya, may tumabi naman sa kanya ang boyfriend niya at kaagad siyang niyakap. Iba ang pakiramdam ni Vanna. Alam niya ang nangyayari. Nakaramdam siya lalo ng kakaibang init.
Kung kaya, nagsimula na rin siyang halikan ng boyfriend niya. Nasa mainit silang tagpo-dalawa nang maramdaman niyang may tumabi at yumakap sa kanya sa likuran. Nagulat naman siya nang makita niya ang kanyang best friend na iba ang titig sa kanya. Napatingin naman siya sa kanyang boyfriend, nakita niyang nakangiti ito sa kanya. Tanda na pumapayag ito, kaya hindi na tumanggi pa si Vanna dahil nagustuhan niya ang mangyayari. Iba ang sensasyong naramdaman ni Vanna dahil dalawa ang katabi niya, lalo na nang magsimula ng magtrabaho ang dalawa. Habang ang isa ay nagtatanim, ang isa naman ay nag-aararo. Hindi malaman ni Vanna kung ano ang gagawin niya. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nadarama sa piling ng kanyang boyfriend at best friend. Masayang masaya siya sa unang pagkakataon, dalawa ang umararo sa kanyang bukid. Nagpaubaya na lamang siya sa dalawa na nagbibigayan din naman. Habang nagkukwento nga si Vanna, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Kaya nalaro ko siya nang wala sa oras. Pagkatapos namin ay kaagad naman kaming nakatulog. Kinabukasan maaga kaming gumising ni Vanna. Naganda papasok sa work. Ganun lang ang routine ng buhay namin dalawa. Nakaka-bored pero gumagawa naman kami ng ways to get over sa ganitong sitwasyon. Halimbawa kapag weekend, lumalabas naman kami kasama ang mga friends namin. Han, this coming Saturday pala is our 3rd year wedding anniversary. Bungad sa akin ni Vanna. Oo nga pala, no? Sagot ko naman. Don't worry, ako naman ngayon ang magpaplano at meron na nga akong plan. Salita pa ng asawa ko. Tinanong ko siya kung ano ang plano niya. Sabi niya, surprise na lang daw. Hindi ko na siya kinulit, baka masira pa kung ano man ang plano niya. I'm sure maganda naman yon at tiyak na matutuwa ako. Kilala ko si Vanna. Hindi yan gagawa ng bagay na hindi ako matutuwa. Kaya kahit nasa trabaho ako, hindi mawala sa isip ko kung ano ang plano ng asawa ko ngayong darating na Sabado. Espesyal kasi ang araw na yon dahil bukod sa wedding anniversary namin, birthday ko pa. Kinabukasan araw ng Friday, kinausap ko si Vanna. Dahil 1 linggo na rin na hindi ko nakikita si Noemi. Han, 1 week ko nang hindi nakikita ang kaibigan mo. Si Noemi? Nakalive ba siya o baka hindi lang nagpapakita sa akin? Tanong ko sa asawa ko. Pero sabi niya, hindi ko alam Han. Hindi nga rin nagchat-chat sa akin. Baka nag-asawa na. Hindi ko din siya nakikita since last week. Sagot naman sa akin ni Vanna. After ng work namin ni Vanna, umuwi na kami sa bahay. Dahil sa pagod, hindi na kami nakapaglaro pa. After namin mag-dinner, natulog na kami. Maaga naman kami nagising kinabukasan. Pareho kaming walang pasok. Ginawa na namin ang madalas namin gawin tuwing umaga ng Sabado. Kaagad naman niya akong binati ng happy birthday at wedding anniversary. Ganon din ang ginawa ko sa kanya. Nagpunta kami sa malapit na park para mag-jogging. Ganito kami ni Vanna tuwing Saturday o kaya Sunday ng umaga. Kaya naman maganda at healthy ang katawan namin. Lalo na siya, napandalaga pa rin ang katawan. Pag-uwi namin sa bahay ay kumain na kami dahil nagpa-deliver na lang kami ng masasarap na mga pagkain. Ito ba yung plano mo, Han? Tanong ko sa asawa ko. Hindi no, may dinner tayo mamayang gabi sa paborito nating restaurant. At nagpa-reserve na rin ako sa favorite nating hotel na malapit lang sa kakainan natin. Sagot naman ni Vanna sa tanong ko. Natawa ko bigla. Sabi ko, yun na yung surprise mo? Nakangiti kong tanong sa kanya. Natawa na lang din siya dahil hindi na nga naman surprise yun dahil nasabi na niya. At ang babaw nun para gawin pa ng surprise ang pagkain namin sa pinupuntahan naming resto. Anyway, masaya pa rin ako dahil nag-effort naman ang asawa ko. Matapos kong iabot ang regalo ko sa kanya, nagpahinga na kami.
Kinagabihan 6:30, naghanda na kami para magpunta sa restaurant na kakainan namin dalawa. 7:30 p.m. pa naman ang reservation time namin. Pero naghanda na kami ng maaga. Matagal kaming magbihis pareho. Suot ni Vanna na regalo kong low-cut neck split mini black cami dress na nagpalitaw pa lalo ng magandang hubog ng kanyang katawan. At sakto nga, 7:25 p.m. nakarating kami sa resto. Medyo wala namang bago sa akin, kundi ang masasarap at ang mga paborito kong pagkain dito na minsan ko lang makain. Matapos dalhin lahat ng waiter ang mga pagkain pinareserve ni Vanna, ay nagsimula na nga kaming kumain dalawa. Masayang masaya ako pero wala namang excitement. Normal lang naman ang pakiramdam ko. Nag-enjoy naman dahil masarap ang pagkain. At syempre, kasama ko ang mahal kong asawa. Pagkatapos namin kumain, nagsimula na akong buksan ng isang bote ng red wine. At sinimulan ko ng salina ng baso ko, pati na rin ang kay Vanna. Nang maramdaman kong may tao sa likuran ko na malapit lang sa akin. At nang paglingon ko, nagulat ako dahil si Noemi ang nakita ko. Halos malaglag ang pangako na makita ko siyang nakasuot ng red spaghetti strap slit bodycon dress. Sobrang ganda niya. Napatingin ako kay Vanna na nakangiti sa akin nang makita niya ang reaksyon ko. Matapos kaming batiin ni Noemi ay umupo na siya. At siya namang dating ng waiter dala ang pagkain niya. Han, na-surprise ka ba? Noemi will join us tonight. Ang paseksing salita ni Vanna sa akin. Nasinigundahan naman ni Noemi ng yes. Habang nakangiti rin ito, na lalo naman niyang nakahawig ang paborito kong singer na si Mia Khalifa. Inubos namin ang isang bote ng red wine at masaya kaming tatlo na nagkukwentuhan. Nang matapos kami ay masayang masaya ako. Nagaya na si Vanna na pupunta na kami sa hotel na kung saan nagpa-reserve siya ng room para sa amin. Nagpaalam na rin ako at nagpasalamat kay Noemi sa kanyang pagdating. Pero ang akala ko na uuwi na si Noemi ay hindi pala. Akala ko sa dinner lang namin siya kasama. Sasama din pala siya sa amin ni Vanna sa hotel. Hindi ko maipaliwanag ang nadarama kong tuwa nang malaman kong magjo-join pala siya sa amin ng asawa ko. Sobra akong kinabahan na para bang nakainom ako ng isang pitchel ng kapeng barako. Nawala ang tama ko sa ininom kong red wine. Habang nasa elevator kami, niyakap ako ni Vanna at Noemi. Ang gaganda ng dalawa at ang bango pa nila. Kaya kaliwat kanan akong bumabaling para halikan ng dalawa. Tuwang-tuwa ko, walang paglagyan ang tuwa ko. Nang nasa room na nga kami ay kaagad kami nagsimula tatlo. Magaling si Mia, si Noemi pala. Hinayaan ko muna silang dalawa. Mukhang alam na alam nila ginagawa nila. Sabay lang ako sa agos. Hindi ako makapaniwalang magkatotoo ang wish ko sa birthday ko. Ang makalaro ang dalawang babae. Pagkatapos namin ay pare-pareho na kaming nakatulog. At pagising ko, wala na si Noemi sa tabi namin. Nagpasalamat ako kay Vanna dahil pinaligaya niya ako ng husto. Ito lang ang kwento ko, kuya. Noli.